Kung alam ko lang na hindi na siya makakabalik, sana pinigilan ko siyang umalis. Ito ang namutawi sa mga labi ng asawa ni Julius Gamboa, 36 anyos, na nasawi dahil sa isang aksidente sa hump sa Barangay Galvan, Gimban, Nueva Ecija na nangyari noong December 1, 2025 sa pagitan ng alas 11:30 hanggang alas 12 ng gabi. Ayon sa kanyang asawa na hindi na nagpa-interview sa harap ng kamera, naulila ni Julius ang tatlo nilang mga anak na mga edad 15, 10 at 3. Anya, nakainom ang kanyang asawa nang umalis ng kanilang bahay para bumalik sa San Jose City kung saan ito nagtatrabaho bilang isang security guard. Pero kaya naman anya nitong magmaneho at hindi naman sobrang lasing. Minsan din daw ay ganoong oras kung umuwi ng trabaho si Julius para hindi ito nagmamadali sa umaga. Kaya panatag siyang ang pag-alis ng kanyang asawa nung gabing iyon ay hindi mauuwi sa disgrasya at tiwalang maayos na makakabalik sa kanyang trabaho. Nung araw din ng pag-uwi ni Julius sa kanilang bahay ay first time daw na wala itong suot na helmet. Kakaiba din daw ang lambing nito at kaagad humalik sa kanya, bagay na ipinagtaka niya. Inilaan din ni Julius ang kanyang maghapon sa pakikipagbanding sa kanilang mga anak at sobrang naglalambing. Marami din daw itong inayos na mga gamit sa kanilang bahay. Puro masasayang alaala lang anya ang iniwan ni Julius sa kanila sa kanyang mga huling sandali. Ngunit para naman sa ina ni Julius, lungkot ang nabanaag nito sa mukha ng kanyang anak. Ang kakaiba at hindi maipaliwanag na lungkot na ito ay nagbigay sa ina ni Julius ng kaba sa dibdib at hindi panatag na kalooban. Ilang ulit din daw niyang kinausap si Julius kung may problema ito, ngunit sinabing kulang lamang siya sa tulog. Sa panayam ng balitang unang sigaw kay Kapitan Virgilio Rosario, aminado siyang may kataasan ng hump ng box culvert project ng kanilang barangay na nilaanan nila ng 300,000 pesos mula sa kanilang 20% development fund bilang flood mitigation sa kanilang lugar. Kaya nga po sinakripisyo namin ginawa yan kasi kahit kunting ulan lang dito sa parig dito nababaha na. Halos 10 bahay pong nababaha dyan. Magmula po nung may patayo yan, kahit mulan ng malakas, sandali lang wala ng tubig. Kaya lang medyo may pagkakamali kami na medyo napataas ng konti yung humps. Kaya ang nagdidisgrasya naman talaga dyan mga lasing. Huwag na kainom. Ngunit bago anya maganap ang aksidente ay nakapag-usap na sila ng kontraktor na isaayos ito. At base sa rekomendasyon ng Municipal Engineering Office ay dadagdagan ng tig-1 kilometro ang magkabilang gilid ng hump para mas lumapad ito at kahit paano ay pumantay sa kalsada. At bago po siya namatay, may pag-uusap na po kami ng kontraktor na lalagyan po dito sa kabilaan ng tig-1 metro para lalong kang lalapad. Yun po, napag-abutan naman ng isa pang disgrasya. Bari dudugtungan po kasi tinignan po din ng municipal engineer yan. Kailangan daw mapalapad yan, dudugtungan, magkabila. Pangalawa si Julius sa mga nadisgrasya na sa hump na ito na naitayo noong April 2025. Ang nauna na nakainom din umano ay gasgas sa katawan ng natamo, habang si Julius naman ay binawian ng buhay. Inaasahang sisimula ng pagsasaayos ng hump sa lalong madaling panahon para hindi na maulit ang aksidente. Makikita sa kuha ng CCTV ang pagdaan ni Julius sa hump kung saan lumipad ang sinasakyan nitong single na motor at tumilapon ng hanggang 20 metro. Dead on arrival umano nang dumating sa ospital si Julius pero na-revive naman. Ngunit matapos ang 4 na pagtatangkang isalba pa ito ay tuluyan na rin siyang binawian ng buhay kinabukasan. Hiling ni Mrs. sana ay wala nang sumunod na magbuwis ng buhay sa naturang hump, kaya sana ay agad na itong maisaayos. Nasa punto man anya siya ng kapighatian ay nagagalak itong naging daan si Julius para maaksyonan ang mataas na hump sa kanilang lugar. Humingi naman ng dispensa si Kapitan Rosario sa kanyang mga nasasakupan at sa pamilya ng pamangkin nitong nasawi na si Julius. Walaan niyang may kagustuhan ng nangyaring aksidente. Ako yung humingi ng dispensa sa nangyari sa pamangkin ko. Dahil sa project namin at doon siya na-disgrasya. Pero ang mga ibang tao naman na bumuwatikos, tingnan naman nila yung sitwasyon kung
walang may gusto niya sa disgrasya. Kaya ako bilang kapitan ng Barangay Galban, humihingi po talaga ako ng distinsa sa mga taga rito na yan ay papabagawa namin. At kahit hindi pa nangyari yung disgrasya, may pag-uusap na talaga kami sa kontraktor na yan po ay gagawin. Inihatid na sa kanyang huling hantungan si Julius ngayong araw. Kasama sina Jeremy Ramos at Bernardo Esguerra, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.